Di sa inyo lahat, mga kapobre, magpakain po tayo sa ating mga alagang manok ngayong hapon dahil nagutom na rin sila. Dito pala yung ating papakain sa ating mga manok. Itong kwan ng tibuok na mais. At pakainin mo natin sila, mga kapobre. At ito pala yung mga manok ko. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampo pala yung mga manok ko. Ipakita yung mga manok natin. At ito yung mga manok ko. Itong manok ko na lalaki. Ito ay Hulawano rin. Itong kulay itim. Yan mga Hulawano yan. At ito yung mga sisiw. Ito yung nanay niya. Yun po ang nanay niya. At ito naman yung isang puti na manok. Ang mayari dyan ay yung kapitbahay namin. At yung isang manok naman yan, yun po, yung isang manok na yan ay yun ang pangsabong siya. Babae yan. Gusto ko na magpalahi ng pangsabong. Dahil pag wala tayong ginagawa, pwede tayo magsabong sa mga kapitbahay para katuwaan lang. Yung manok na yan, yung kulay itim na yan, at marami po siyang itlog. Puntahan po natin yung mga itlog niya para makita nyo ang mga itlog ng ating alagang manok na Hulawano. Puntahan po natin. At ito yung ating viewers, si Jason Umandam. Jason Umandam. At ito naman yung ating mga itlog ng ating Hulawano. Papikita ko sa inyo. Dahil mayroong dumaan na ating kapitbahay na si Jason Umandam. At ito yung ating itlog ngayon. Yun po. Bali 8, 10, 11. Kanina 10 yan pero ngayon nadagdagan siya ng isa. At 11 na ngayon ay yung itlog natin. Napakarami yung itlog niya. At ito naman mayroon man tayong Hulawano dito na mayroong mga sisiw. 6 piraso yung mga sisiw niya. Malaki-laki na rin. Hindi ko rin ito napakita sa inyo. Yun po yung mga sisiw niya. Ang liksi-liksi ng mga sisiw na yan. At ito yung pinapakain natin ay Nutri-Grow lang. Ay napakamahal yung ibang mga feeds kasi. Kaya ito lang pakain natin, Nutri-Grow. Hindi tayo gumagamit ng yung mga maliliit na feeds. Nutri-Grow ay napakamura kasi yung Nutri, kaya ito lang. Maliksi naman yung ating mga sisiw. Yun, at ngayon ay papakainin na po natin. Titingnan mo naman yung ating mga sibuyas. Kinakha ng kuan, mga manok ko. Grabe yung mga manok ko nga talaga. At ito naman yung pinapakain sa ating mga alagang manok. Ang mga sisiw natin ay ito ay Nutri-Grow. At nakikita nyo na malalaki yan. Lalagyan po natin ng tubig para siya ay lumambot. Ito naman, lagyan po natin ng tubig yung ating Nutri-Grow para lumambot siya. Para yung sisiw natin ay hindi siya mabalunan. Yan po. Ito lang yung technique para lumambot yung ating mga feeds. At ito nakita nyo naman ay lumambot na yung ating Nutri-Grow. At saka pakainin po na natin ating mga sisiw ngayon. Puntahan po natin siya. Tingnan mo naman yung ating mga sisiw. Lakas kumain. Ganyan lang, simple lang pag-alaga ng ating mga sisiw. At yung nanay, kailangan nandyan sa tabi nila, yung nanay.
Kaso kapag ganito ang malamig na panahon at mayroon siyang at mga sisiw natin ay maiinitan siya tuwing gabi, mayroon siya. Dahil hindi ako gumagamit ng ilaw. Yung iba naman gumagamit ng ilaw dahil napakarami sila ng mga manok at saka at tayo naman ay nag-uumpisa lang, kaya ito ang ginagawa ko lang. Wala pa tayong malaking puhunan sa ating pag-alaga ng manok, kaya ganito lang ginagawa ko. At nakikita nyo naman na napakaliksi yung ating mga sisiw. At ito naman yung ating itong mga lalaki natin na manok, yun ang nag-uupa sa ating babae. Yan, yun pure Lowano yan, malaki yan. Ito naman ay hindi, parang libog lang niya. Ito yung kuan to, manok na to, pero malaki na rin. Shout out pala kay Jose Marisuerte, kay Ariel Katipay, kay Boss Adol Channel, kay Rainy Boy Melendez, kay Christopher Ferrer. Shout out pa sa inyo sa akong silingan diri sa Dalahican, sa Buhat, Cebu. Yung mga sisiw natin ay 6 piraso. Kakaiba to, isa-isa lang yung ibang kulay. Yun, kulay-kulay to isa. Hindi ko pa alam, hindi pa nito nakita kung ilan yung babae nito at saka lalaki. At talaga yung pag-aalaga ng mga manok at hindi pa natin sigurado kung talagang lumalaki pa siya o hindi. Dahil yung iba naman ay dinalupuan ng mga sakit. At ito naman yung ginagamit natin kasi wala tayong pambili ng para pang sip-on. Ang ginagawa ko naman yung lagyan ko ng tubig yung kuan nila, palagyan. Tapos yung nilagay ko ay yung katas lang ng hagunoy yung nilagay ko. Pero sa tingin ko naman effective naman yung ginagawa ko. Pero sinubukan ko muna kung talagang effective talaga yung hagunoy. So nakita ko naman yung mga sisiw natin ay napakaliksi naman. Sana maraming babae, sana magkaroon tayo ng babae nito, yung mga sisiw nito, para dumami yung ating mga alagang mga manok dito sa Dalahican, sa Buhat, Cebu. At saka ito pala yung asawa ko at ito pala yung anak ko na bunso na si Patrick Colin. Yung pangalan niya. Dudung, tawa dong, tawa dong. Dudung, dung, 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 dudung, dung, dung, tawa dong. Dudung, dung, dung, dung. Ayaw tumawa yung anak ko. Yun. At ito naman yung pangalawa ko na anak. At saka yung isang anak ko na panganay ay nandun sa court ngayon, ay naglalaro siya ng basketball. Dahil bukas opening na dito sa Dalahican para pista. At ito pala yung bunso, itong pangalawa ko. Ito ang nag-iisang babae ko. Yan. Ismaelda. Yay, grabe. Sana. At ito naman yung ginagawa ko. Mayroon akong mga walis ting-ting dito. Kung sinong gustong bumili nito ay mag-message sa akin. Yan, walis ting-ting.
At mayroon din tayong mayroon din tayong suka dito sa bahay natin, pero hindi ko pa alam kung kuha na ba siya. Pwede na ba natin ibibinta. At mayroon din akong mga panggatong dito. Yan po. Mayroon ng mga panggatong dito. At marami pang ibang hindi natin nakuhaan ng mga dahon. Yun po, kabila. At marami to. Hindi lang nandito nasa likod. At ito naman yung mga buko na kinuhaan ng mga pangkupra. Maganda pala to, panggatong. Biakin mo lang. Tapos ilagay mo sa makaluto ka ng kanin at saka gulay na nito. At hindi lang yon, mayroon din akong mga bagong tanim na mga malunggay dito sa aking malapit sa bakuran ko. Yun po, bagong tanim pa yan. Balik kanina ko pa to tinanim. At saka ito naman, mga bagong tanim yung sa yung nakaraan. Bagong tanim to, at itong mga bagong tanim, hindi natin kukuhaan kaagad ng dahon, dahil pag kinuhaan mo ng dahon, pag nagalaw siya, ay madali lang siyang mamatay yung ating malunggay. Yun po yung mga bagong tanim. At dito naman, malapit kami dito sa sapa. Yun po, sa sapa. At ito naman yung ating mga pinoko. Yung sa niyog to rin, panggatong din to. Marami nakuha ko. Dito lang sa paligid ko to kinukuha, at saka binibilad ko dyan. Kung sinong interesado na bubili nito, at pwede rin natin ibenta na mas mura, para mayroon tayong pambiling bigas. Yun lang importante sa ating probinsya. Kapag nakatira tayo dito, at ang kailangan natin yung bigas talaga yung kailangan natin. At madali naman kumuha ng mga pang-ulam, dahil marami naman ditong mga malunggay, may kangkong naman tayo. At saka mayroon naman tayong mga talong din sa kay mama ko. Mayroon naman akong mga tanim na talong dito. Minsan kahit ako nagtanim, manghingi pa rin tayo, dahil hindi naman palagi tayo naman ang tanim, tapos minsan naman tayo po nagdilig sa ating mga talong doon, kasi busy naman tayo dito. Maraming mga gawain to pag nandito sa probinsya. Pero yung parte sa pera, talagang mahirap maghanap ng pera dito sa probinsya. Dahil dito ka lang, pabalik-balik lang yung trabaho mo. Umaga, mag-akyat ka ng niyog, magkukuha ka ng tuba. Sa sunod naman ay magsasaing ka na para sa mga anak mo. Ay nag-aaral yung anak ko 3, ay yung 2. Yun, maaga ako magising, mga alas 5 gising na ako. At mag-asikaso sa mga kuan. At ang problema natin yung bigas, at saka minsan ulam. Yun lang ang importante sa atin. At mayroon naman tayong mga niyog dito, pero hindi naman ako umakyat ang niyog. Para kay mama naman to ang mag-harvest dito pag sa tuwing mayroon siya mga bunga na pangkupra. Si mama naman ang mag-harvest dito. At ito naman yung ating mga tanim na mga balanghoy. Dahil sa sobrang init ngayon, ay talagang hindi natin madiligan lahat yung ating mga tanim. At ito naman yung importante, yung ating mga talong dito ay mayroon na siyang mga bunga, pero maliliit lang. Pero tuloy-tuloy ko naman tong diniligan yung ating mga talong dito. At mayroon naman siyang malaki dito na
talong, ito ay gagawin po nating binhi yan. Bale, 2 piraso yan. At ngayon pala, dumating na pala yung aking panganay na anak, si Prince Clark. Ito yung panganay na anak. Nangamusta, naglaro kaya? Sino kasama maglaro? Naglaro? Makloy. Hindi pumunta si Makloy ah. Makloy ah. Pumunta siya. Pumunta? Anong motor? Hindi, naglakad lang kami. Bakit hindi napawisan ka? Ha? Bakit hindi ka napawisan? Kasi, ganihan namin. Baka wala laro. Parang kayo ay kung sinong mga kasama nyo, no? Kasi, ano laro na? Intercolor yung mga laro ninyo, no? Maklay. Kailan ba ang opening? Bukas. Bukas. Ano oras ba ang opening natin bukas? Mukhang alas 2. Dahil mga kapobre, ako ay maglalaro rin bukas. Kasama rin ako sa laro doon sa Dalahican. Para pista yung laro na yan. Hanggang dito lang po tayo mga kapobre. Kaya pinapakita ko sa inyo mga alagang mga manok ko ay pinapakain ko na sila. At saka yung mga bloodline ng mga manok ko dito sa probinsya natin ay yung mga Hulawano. At saka yung mga tanim ko dito na mga bagong tanim natin. Saka hanggang dito lang tayo mga kapobre. Keep safe always and God bless nyo lahat. Bye bye.